Hi Capricorn! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader Capricorn. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of September 2024 at maaari itong mag-resonate on to the next 3 to 6 months. Okay? Ang timestamp ng reading natin ngayon Capricorn ay 10:48 PM at September 28, 2024. Okay, remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate sa certain collective, and if it does not resonate, I will tap into your energy next time, collective Capricorn. And sa mga new viewers po natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog readings. Okay? So gagamitin natin ang deck na Super Attractor by Gabriel Bernstein. Isa-shuffle ko lang muna ang mga baraha again in front of the camera, and I'll see you guys in few seconds. Hi Capricorn, sa simulan na natin ng inyong Tagalog reading. Ang timestamp ngayon ay 10:50 PM, September 28, 2025. Kukuha tayo ng 7 cards. Okay? Position 1. Second position. Third position. Pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. At center ay ang pang-pito. Okay. Are you ready? Okay guys. So, simulan na natin, no? Alright, so yung position number 1, as you know, for some of you, familiar na kayo, ito yung bagay na kailangan mong i-release, completely i-let go, o it's about time na to act on it or gawin nyo. Okay, so ang sabi dito, I accept that good things come easily. I am a super attractor. Okay, so huwag na tayo mag-doubt kasi bawat isa sa atin may ability na makapag-attract. Okay, so it's up to you ano yung gusto mong i-attract, whether it's the best things in life, mga positive ba, or kung gusto mo ba i-attract lagi is puro kanigahan, so it's really up to you. Pero it's meant to be in a positive light kasi sinabi sa unang linya na I accept that good things come easily. So kung nagkakaroon kayo ng doubt or difficulty to believe and tanggapin na mahirap na mangyari ang isang sitwasyon or isang bagay, then ang sinasabi dito, wag kang mag-cast ng doubt, no, or pagdududa sa bagay na yon kasi may ability ka na maka-attract ng magagandang bagay. Yan ang sinasabi dito. So it's more like an assurance para sa iyo, Capricorn. You are a super attractor. Okay? Ng magagandang bagay. At madali mo siyang na-attract. Kumbaga, effortlessly lumalapit sa iyo. Hindi mo kailangan mag-chase. Okay? You attract. Okay? Yun nga sabi, diba? Don't chase, just attract. Alright. Now, yun ang wag niyong gagawin. Ang humabol o maghabol or mag-chase ng mga, or mag-exert ng effort para lang mapansin kayo ng person na gusto mo or mapatunayan mo sa isang tao or sa sitwasyon na to na ikaw ang deserve. No. Kasi malalamat, marirealize nila ang value mo eventually. And that, yung magdodrone sila sa'yo naturally, yun ang attraction. Okay? Now, sa position 2, ito yung bagay na kailangan mong ipagpatuloy, maaaring ginagawa mo na ngayon at kailangan mo i-continue, diba? So, ang sabi dito, I slow down and listen to the guidance that's available to me. So, yung kailangan mong pagpatuloy is makinig sa mga gabay sa'yo. Maaaring gabay ito sa mas nakakatanda sa'yo na marami ng wisdom or experience sa isang sitwasyon, sa isang bagay, sa isang relasyon, or guidance na nanggagaling sa mga guides mo, spiritual guides, or even yung inner guidance mo, which is yung higher self mo, no, na mas maalam kesa sa iyo. So, ang sinasabi dito, slow down at makinig ka dun sa mga nagbibigay sa'yo ng mga advice, wisdom, at mga payo. Okay, na available sa'yo ngayon. It doesn't have to be physical person, pero spiritual work na ginagawa mo, or inner work na ginagawa mo, you're learning, no? Sa law of attraction, law of assumption, o mga self-help books. Okay? So, kahit sa mamanggaling yung guidance niya, it could be external or internal, or ginagawa mo ngayon, is what I mean. So, you will benefit from that. Okay? Yun ang dapat may papatuloy. Makinig sa ating mga guides para magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa at karunungan sa mga bagay at sa buhay
Okay, at position 3 naman, Capricorn, no, ang manifestation position mo, okay, when I am in a state of appreciation, I am in a vibrational alignment with my true love nature. Okay, so ang sinasabi sa manifestation mo, ang kailangan mong gawin, mas maging appreciative tayo. Count your blessings, count your blessings, hindi yung mga bagay na you're lacking or wala ka pa or gusto mong mangyari. So, instead na mag-focus tayo mas dominant sa mga desires natin or sa something na mga wala tayo, I'm sure na maraming mga blessings na dumating sa buhay mo and you need to count it as well para lang mabalance, no? Huwag ka magdadwell masyado kumbaga sa half empty na ba, so instead tingnan mo siya as half full, parang ganun. So perspective lang yan. So pag nagmamanifest tayo, sometimes kasi may tendency na gusto kong mag-manifest to kasi kailangan ko ng sasakyan, wala akong sasakyan, parang gano'n, no? Parang kina-counter mo. So no, sabihin mo, be more in gratitude. Gusto kong mag-manifest ng car kasi nag-enjoy naman ako mag-commute, but mas maganda na magkaroon ako ng sarili ko ng sasakyan para naman hindi lang para sa akin, para maisakay ko rin ang mga pamilya ko, no, magulang ko, kasi nahirapan na rin sila mag-commute. For example, ganun. So, be in a state of gratitude pag nagmamanifest, no? Hindi yun doon sa energy na nagko-complain or nagwa-whine tayo, kaya gusto natin yung isang bagay na magkaroon tayo o mangyari. Okay? Now, at fourth position, yung external energy mo for September. All the way to the next 3 to 6 months, Capricorn. Ang sabi dito, same sa position 1 mo, kailangan mong gawin. Ito yung kailangan mong piliin. Pipiliin mo na maging super attractor. I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe. So, sa external energy mo, magfo-focus ka dun sa pag-attract ng mga bagay na gusto mo. Okay? Yun. Wala ka dun sa energy, I think. Wala ka dun sa energy na iinip tayo. Or parang naging impatient. Or sabihin natin na nasa negative yung ating state of being, no? Wala ka doon. So, for the next 3 to 6 months, magfo-focus ka sa pag-manifest at pag-a-attract na magagandang simula, mga bagay sa buhay mo kung gusto mong pumasok. Okay? So, marami kang goal na gustong mangyari for the next 3 to 6 months. Maaaring pag-ibig din ina-attract mo. Who knows kung anong busy ka ngayon, pero these are things na gusto mong pumasok sa'yo at mangyari. Okay? So, that's the reason why you could be probably nag-i-invest na maraming time, panahon at oras sa mga bagay na yon sa next 3 to 6 months. Okay? Yun yung external energy mo. Okay? Could be hard work. That's one thing. Kasi may pinaglalaanan, may plano tayo magaganda sa buhay. Ambisyoso tayo. We're ambitious. Goal-driven. So, syempre, ang focus natin is nandoon. Kung nasa ang focus mo dun sa particular na bagay or sitwasyon na yan, then yun na ang gusto mong i-attract. Okay, so, i-check mo ang iyong mind and heart. Dapat in alignment siya sa kung ano yung gusto mo. Huwag mo kukontrahin. Okay? Ngayon, dito naman sa panglima, ito yung magbe-benefit ka. Okay? Kung gagawin natin. When I truly surrender my desires to the universe, a mighty force of faith can set in. So, eto mas magbe-benefit tayo. Instead na i-control natin kung paano natin makukuha ang ating mga desires sa buhay, no? Mga gusto natin sa buhay. Ang ina-advise is, wag mo i-control. No, gawin mo lang yung makakaya mo, pero i-surrender mo yung outcome. Detach sa magiging outcome. Let the universe do the work or yung stars align for you. Kasi pag nilet go mo na yan, nasa universe na, you do your job, diba? So, kumbaga, there's a limit, diba? May limit sa kung ano yung kakayahan natin, kung ano yung kaya natin gawin. And then, it's up to God and to the universe, kahit anong belief system mo, kung ano ang ihahain sa'yo. Pagkatapos ng yung pagpapagal, pagset ng intention at focus sa bagay na yun, na gustong-gusto mo. Alright? So, maniwala ka, a mighty force of faith can set in para sa'yo. Okay? Now, sa new beginnings mo, ang sabi, I am in awe of the magnificent guidance that's available to me. You see, may duplicate card. So,
it means na napaka-strong ng energy mo. So, sabi dito, slow down. Sa card number 2 mo, no? Slow down and listen to the guidance that's available to you. Pwede kailangan may pagpatuloy, di ba? Sabi ko, makinig ka sa mga payo, sa mga advice. Kasi may kinalaman siya sa mga bagong simula mo. Crucial siya. Okay, Capricorn? So, ma-amaze ka raw na itong mga guidance, advice, and wisdom na natutunan mo, maaaring bigyan ka ng mga bagong simula, makakapag-create ka ng mga reality na bago sa buhay mo. Okay, may shift. No, itong mga guidance na to, sinabi dito, magnificent daw. Makakatulong siya sa mga new beginnings mo, kanino ka makukuha ng payo. Okay? Na available sa'yo. That's available to me. That's available to me. Okay? So, it could be a friend. Pwede itong an old or wiser individual na mas maraming karanasan or experience. You could be self-learning, no, or spiritual work na ginagawa mo. Whatever it is, it's working for you. Yan ang sinasabi dito, Capricorn. Okay? Sa mga new beginnings mo, magsisimula yan based sa mga guidance and learnings na available sa'yo as of this time. And on to the next 3 to 6 months. Okay? Now, at the center, Capricorn, ang sabi dito, ito yung dapat mong matutunan or you have yet to learn. Okay? Ang sabi, when I introduce joy to a situation, I change the vibrational frequency of what's happening around me. So, learn to be more, aside sa grateful, maging mas masaya tayo. Yung masaya na joy, ha, hindi lang siya yung ordinary na we're happy. Happiness is a state of being at parang tingin ko sa isang particular situation. Pero yung joy is that it's mas malalim, no? Kasi it's more about parang you're appreciative, you're in a state of gratitude at napakataas ng vibration mo, no? You're in joy or you're joyful because siguro very festive ang Christmas, no? These are things na parang hindi lang siya tangible yung joy, no? Kasi ang happiness could be someone can make you happy, niregaluhan ka, masaya ka, no? It's temporal. Ang joy is something na parang eternal, no? Joyful ka ba because it's of your faith, no? It's Christmas, so ramdam mo yun, It's something na nakakapag-warm ng puso mo, okay? So, pag in-introduce mo daw yung joy na yun sa situation, kung kahit anumang situation na nandito ka ngayon, no? Kasi perspective yan, okay? Mababago rin yung, mo daw, sorry, nahit ko yung camera, mababago yung vibration mo. Okay, kasi joy, napakataas ng vibrational frequency ng joy. May kantang joy to the world, the Lord has come. So, hindi nila sinabing happy, di ba? Joy, ang term na ginamit. So, magkaibang terminology yon. So, napakataas niyan. Kumbaga yung joy to the world, umaabot ng langit yung vibrational frequency na yan, 'di ba? Joy to the world, the Lord has come. Ganong level siya. So kung nandun ka daw sa state na yun, mababago ang vibrational frequency mo kasi ang feelings natin may tendency na itaas ang vibration mo, pwede ring ibaba. So mind your feelings and your moods, no? Kung kaya natin kontrolin kasi controlling yung ating reaction sa mga bagay. There are things na hindi natin kailangan pagtuunan ng reaksyon ng panahon at oras. Okay? Choose your battles din kung saan ka magre-react or kung saan mo i-invest yung thoughts and feelings and focus mo or intention mo. Okay? Make sure lang gawin mo yun sa mga things na joyful. Okay? Like Christmas is a time of giving, 'di ba? So medyo ang taas ng vibrational frequency ng mga tao lalo na ako pag Pasko. That's just an example. Okay? So sana Capricorn nag-resonate kayo sa inyong monthly Tagalog reading. Natapos yung reading nyo at 11:03 PM, September 28, 2024. At kung hindi kayo nag-resonate dito, I will tap into your energy next month, Capricorn. And take care, God bless. Mahal ko kayo, Capricorn. I'll see you guys on your next month reading. Bye!